umaga po sa inyong lahat. Ako po ang inyong kapatid, Sister Techi Rodriguez. At ako naman po si Brother Froilan Hong at alam ko nag-aabang na naman kayo sa magandang balita na ihahatid sa inyo. Sa umagang ito, alam mo, Brother Froy, meron naman tayong nihanda at napakarami kasing mga tao ngayon ang mga nagsasuffer. Totoo yan. So it will be about a conversation na tungkol sa suffering. Yan ang ating pag-uusapan. So kami po ay magbabalik sa ilang sandali lamang. Harvest of soul. Dok, hindi pwede. Kawawa naman yung anak ko. Ang dami na namin ginastos para doon. Kailangan lahat gawin mo. Hindi pwedeng hindi. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay tungkol po sa conversation about suffering. Basahin po natin, His disciple asked him, saying, Master, who did sin, this man or his parents, that he was born blind? Ito po ay mula sa John 9, verse 2. Ang una po ay, suffering provokes questions. Ayan. Marami po talagang mga tao na kapag nagkakaroon ng mga pagsubok sa buhay, nagtatanong talaga sila sa Panginoon, ako po ba ay nagkasala? Meron po ba akong nagawang hindi tama? Bakit po nagkakaganito ang aking buhay? Napakahirap naman po ang aking sinasapit. At kanino pong kasalanan ito? So the same way, the disciple wanted to know the cause of the blind man's suffering. Yung pong traditional idea that prevailed in the day of Jesus was that suffering was caused by some specific sin. Yung po ang kanilang paniniwala na kapag ang tao ay matindi po ang mga pagsubok, siya po ay nagkasala. So, the disciple could see many sufferers and they could say that the cause was sin. But the blind man was a special case. He had been blind since birth. Ang pangalawa po ay suffering continue to provoke questions. Kapag ang mga tao po ay nakapag-observe ng mga innocent people suffering, they want to know the reason. Like minsan, hindi po ba, yung po bang mga pinanganak na may kapansanan, tinatanong nila bakit naman inaalaw ng mabuting Diyos na magkaroon ng mga ganong naipanganak na mga bata na may mga kapansanan. Marami din po mga nagtatanong bakit napakabata ay namatay. Bakit po nagkaganon? Meron din pa nga hong nagsasabi na mas mabuti sila na lang yung namatay kesa naman yung bata. Sayang, napakabata nang siya'y kinuha ng Diyos. Moral and physical laws have been violated, brothers and sisters. And the results, of course, are predictable. Yet, other suffering cannot be explained. So, katulad po ng natural calamities, people with birth defects, illnesses, handicaps, and other maladies cannot be evaluated so easily. The question continues to be, why? Ang pangalawa po na purpose or conversation of suffering, it provides opportunities. Nagbibigay po ito ng oportunidad para po sa lahat sa atin. A, suffering provides an opportunity to find God. Alam nyo, sa tuwing tayo po ay sinusubukan ng Panginoon, dito ko po natuklasan talaga, no, kami po ay dumaranas sa matinding pagsubok na
nakilala ko talaga, these sufferings have given me a lot of opportunities to know and trust God. So the same way, the blind man had the opportunity to have an encounter with Jesus. Some people never stop to think about God until they experience suffering. So, ganyan din po mga nangyayari sa akin noon. Kapag may mga pagsubok po kami, talagang it was an opportunity for me to really trust in God alone dahil hindi ko na po alam kung kanino pa po ako magtitiwala kundi sa ating Diyos. At nakilala ko po talaga siya na personal talagang Diyos. Ang susunod naman po ay suffering provides an opportunity to live for God. Ayan po. Being blind and then being healed gave the man the opportunity to testify of what God can do. Katulad din po, maaaring hindi po tayo bulag, maaaring physically nakakakita tayo, pero alam niyo po ba na spiritually, most of us are blinded by the evil one. Kaya minsan po, hindi natin nakikita ang tunay na pakay ng Panginoon pag may mga pagsubok. Numerous sufferers have used these misfortunes also to testify to what God is doing to help them cope with the problems. Ayun po. Kaya ako po talagang magpapatunay na napakarami pong leksyon kapag tayo po ay sinusubok ng Panginoon. Sometimes we cannot understand, but it really made me mature. I was given a lot of opportunities na makilala ko ang Panginoon at nag-mature po ako dito. Kumbaga, I was lifted to a higher level para po bang sa eskwela, mas napapasa ka no, sa susunod na antas. So, ang susunod naman po, suffering provides an opportunity to help. Nakita po natin, Jesus was not only interested in explaining the reason of man's blindness, but the man's condition provided Jesus with the opportunity to help them. So, ganun din po. Tayo po mga nagsasuffer, pagkatapos po na mapagtagumpayan po natin ang mga suffering, we'll be able to console and comfort others as we were comforted by Christ Himself. So suffering produces benefits. Kung napakarami pong benefits. One is suffering gives a perspective on value. Nakikita po natin kung ano talaga ang mas higit na mahalaga sa atin. Ang tanong ko po is, have you considered what was important to this blind man? Was it cash or clothing? I think not. It was his sight, yung pagkakabigay sa kanya ng bagong paningin ng Panginoon. During the times of suffering, we have the unique adventure of finding out what really matters. So, ang susunod naman po, suffering builds character. Ayan. Yung character po, yan po yung right attitude towards sufferings. Do. Alam niyo po yung character, hindi po natin yan kagad-kagad makikita sa ating buhay kapag hindi po tayo dumadanas ng mga pagsubok, mga test. Paano po ba tayo mapoprove no, na tayo ay victorious? Kailangan po ay tayo mag-undergo ng mga testings and trials. So the blind man's character had been built through stress. The time of trials not only demonstrated his faith, but it is also a time for faith to be developed. Yan po, napaka-importante po yan. Yung pananampalataya natin sa Panginoon. Marami po akong natutuang mga leksyon nang kami po ay hinayaan ng Panginoon na magkaroon ng mga iba't ibang problems and trials, mga persecutions. At talagang yung aking pong pananampalataya sa Kanya, yung pakikinig ko ng mga salita ng Diyos, pag-aaral ko ng salita ng Diyos, pagbabasa ng Bible, napakalaki po talagang tulong. Ang next po ay suffering increases compassion. Totoo po yan. Ngayon po, kapag ikaw ay nakatawid sa mga pagsubok, talaga po naman mas matindi yung pagkahabag mo sa mga taong nagsasuffer, lalong-lalo na yung po mga tinetest na hindi nila alam kung anong kanilang gagawin. Kapag kayo po ay nagkaroon po ng pagsubok at natawiran ninyo, gustong gamitin ng Panginoon kayo mismo na maging testimony. No? Kayo po
magbabahagi na talagang napakabuti ng Panginoon, hindi naman tayo pababayaan, you can share the story of what God has done. So this blind man was healed, and after his healing, he probably demonstrated compassion to other blind as well. So, sabi nga po nila, beggars share their food with other beggars. So when one suffers, compassion for others, sufferers increases. So ang susunod naman po ay, suffering drives us to God. Naku, totoo po yan. No? Kasi po, dalawa lang naman bagay yan eh. Kapag tayo po ay sinusubok, either malalayo tayo sa Lord or mapapalapit lalo po tayo sa Kanya. During the time of blindness, the man must have called on God. He could not depend on himself. Pero nakita po natin na kapag tayo po ay nasusubok, nakikita po natin kung gaano tayo napapalapit lalo sa Diyos. Kaya kung tayo po ngayon ay nasa isang pagsubok, malaking problema, nasa bagyo, kakaranas tayo matinding bagyo ngayon, mga kapatid. Hinihiling ko po sa inyo nawa, natandaan nyo lahat ang ating pong mga aral at gawin po nyo ang inyong napakinggan ngayon. Storms of suffering will come into every life. Maybe the storm rages now. But Jesus said a lot about suffering. Listen to his conversation and commit your life to him. Harvest of soul. Life-changing encounters, testimonies on healing, conversion, and new life. Year 2000, nagkaroon po ako ng ambisyon na maging piloto. Parang, yun nga, suntok sa buwan kasi hindi kakayanin ng parents ko. Pero, nag-give in yung parents ko sa ambisyon ko. Natuloy nga nung year 2000, nakapag-aral ako. Naging co-pilot po ako ng Airbus 320 noong 2006. Nung nakapag-asawa po ako noong 2004, yung misis ko, meron po siyang petition from her parents in the States na nagbigay daan para ma-petition din ako. Ang naging problema, meron akong career dito sa Pilipinas. So, tinimbang ho namin kung saan ba dapat kami pumunta. And ang pagkakaalam po namin, my brothers and sisters, na pinagdasal ho namin mag-asawa yung decision na yon. So, nung 2007 po, ng April, umalis po kaming mag-anak, papuntang Amerika. Doon na po namin naramdaman yung sufferings. Kasi kaming dalawang mag-asawa dito sa Pilipinas, meron kaming magagandang trabaho. Pagkatapos, pagdating doon sa Amerika, kung ano-anong trabaho na lang yung inatupag namin. Kung dito po sa Pilipinas, at that time, pinapalipad ko po eroplano. Pagdating po sa Amerika, naglilinis na lang po ako ng eroplano. Yung pag-humble ni Lord sa akin na kahit yung paglinis ng toilet ng eroplano, ginagawa ko. Paminsan po, napag-uutusan ho kami na linisin yung windshield ng eroplano. Makakapasok ho ako sa cockpit. Pagkatapos parang napapabuntong hininga na lang po ako kasi dati dito ako nakaupo, dito ako nagtatrabaho. Itong ganitong eroplano. Pagkatapos ngayon nililinis ko na lang, bina-vacuum ko yung sahig. Iniisip ko na lang at that time na kailangan kong mag-provide para sa family ko. Hindi ko na iniisip kung bababa yung pagtingin ng mga tao sa akin. Kailangan ko lang talaga ma-hurdle kung ano yung mga trials na binibigay sa akin. Dumarating pa sa point na pagka sweldo, yung bills namin, yung renta ng bahay, yung pagkain, hindi sapat na dumadating pa sa puntong manghihiram pa kami. So,
dumating yung time na naghanap na kami ng community na hinanap namin yung Daly City chapter na Lord's Flock sa Amerika. Tapos po doon po nagsimula ho ulit kami ng community life namin. So, nagre-reflect na kami ng buhay namin dun sa Amerika. Pero, yung promise ni Lord sa amin, yung prayer time ng misis ko, was all about restoration na hindi namin maintindihan. Siguro lang kasi blinded kami dun sa gusto naming mangyari na nandito na tayo sa Amerika, panindigan na natin to. Well, in fact, my brothers and sisters, I did my best. I did everything para ma-convert ko yung license ko as a pilot dun sa Amerika. Pero wala pong nangyari. Humihingi pa ako ng tulong ng mga kaibigan ko dito sa Pilipinas para lang ma-renew yung license ko. Pero wala hong nangyari. 2011, pag uwi ko dito sa Pilipinas, akala ko yun na yung magkakatrabaho na ako, makakabalik ako as piloto. Hindi pala. Ang sabi lang ni Lord sa akin, magpakumbaba ka. It was last year, 2012, nung nag-ayos ako ng process ng application ko. And akala ko, smooth sailing na po. Pero si Lord talaga, ititest niya ho talaga yung endurance ng faith natin na hanggang sa medical ko, nakitaan pa ho ako ng primary complex na meron daw spot yung right mid-lung ko para ma-delay, hindi pa matuloy yung training ko. Na yung makipagbunuan ka kay Lord, Lord, bakit ganito? Hindi ko maintindihan. Nandito na ako, nagpakumbaba na ako. Lahat ginawa ko na, lahat ng mga to ginagawa ko lang para sa kagandahan, para sa kabutihan, para sa pamilya ko. Bakit? Bakit hindi nyo kaagad ibigay sa akin? Bakit dumadating pa sa point na yung kahit sa mga kapatid ko, hihingi ka pa ng tulong. So, mahirap po sa akin kasi isa kang padre de pamilya, kailangan mong mag-provide para sa pamilya mo. Pero talagang hinahumble ka talaga ni Lord eh. So, wala kang magagawa just to open yourself to God's wisdom, to God's guidance, na every time na magdadasal ka, talagang iiyakan mo siya. Iiyakan mo siya. Para lang mapakinggan kung ano yung mga dasal mo. Iniisip ko lang, bakit ganun? Para naman to sa pamilya ko, wala naman akong masamang intensyon. Pero yun nga, brothers and sisters, yung endurance ho talaga ng faith natin yung tinitest ni Lord. So finally ho, nung March 7, 2013, nag-start po yung training ko after a year ng processing ng application ko. I'm about to finish my training para ho tawagin ulit na airline pilot. Yung takbo ng buhay po namin talagang umikot full circle na from pagiging piloto, hinumble ni Lord pagkatapos ito ulit. Yung triumph na, wow Lord, hindi ko akalain na makakabalik ulit ako. Yung binaliwala ko lang na blessing mo at that time. Pero I'm so grateful that I have the community, I have my Lord's Flock friends na nahihingan ko ng tulong, nahihingan ko ng dasal, nahihingan ko ng... Katulad ho ng dati, nandito na tayo sa portion ng ating panalangin at tayo po ay pangungunahan ni Sister Tetsi. Sasamahan niyo po ako at sabay-sabay po tayong mananalangin. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear Father, right now in our lives, we are so discouraged and confused.
that we feel like giving up. But we have nothing to give up to, like a relentless storms. We are pelted right and left by unforeseen forces intent on drawing us to our knees. In these moments of desperations, our hearts cries out, "Whom have I in heaven but you? And there is none upon earth that I desire besides you. My flesh and my heart frail, but God is the strength of my heart and my portion forever." Lord God, you're our only hope. You are the strength of our heart and everything we will ever need. When we consider the assorted lessons you work in our lives, we realize that you are intent on developing endurance in us. You want us to remain steadfast when everyone around us wilting under the pressure. When the day of evil comes, you want us, having done everything, to stand. Therefore, Lord God, we take joy whenever we face trials of any kind, knowing that the testing of our faith produces endurance. We look forward to the day when your work is done and we mature and complete, lacking in nothing. Jesus, you are the author and finisher of our faith. Please protect our wearied faith in the palm of your hand. So this morning, we would like to ask you for patience and patient expectation for your divine intervention. We trust in your goodness and wisdom, knowing you're creating us into the man or women of God you desire us to be. This, Father, we pray in Jesus' name, amen. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, amen. Amen. So kami po ay muling magpapaalam pansamantala sa inyo. At alam namin na itong mga natutunan nyo ngayon ay pwede nyo nang gamitin sa inyong mga pagsubok. At tulad po ng dati, lagi ko pong pinapaalala sa inyo, kung kayo po may mga pangangailangan, tumawag po kayo sa amin, mag-text, visit our website, and most importantly, siguro po napakaganda kung kayo po ay dadalo sa aming iba't ibang mga activities dito po lamang sa Lord's Flock. At hanggang sa muli, ito po muli ang inyong kapatid, Sister Techi Rodriguez. At Brother Froilan Hong. Dito lamang po sa pinagpalang palatuntunan ng Panginoon, ang Signs and Wonders, Power of the Word.